Hello mga kapatid, magandang umaga po sa inyo at salamat sa Panginoon. Tayo ho uli nagkita sa umagang ito. Napakabuti ng Lord. Alas 5:53 ng umaga sa aking orasan. Kamusta po kayo? Kamusta tulog? Nakapagpahinga po ba kayo ng maayos? Probably iba sa atin hirap matulog. Especially kapag medyo may nararamdaman. Pagka nagkakaedad na po tayo. Pero napansin ko yung kahalagahan ng tulog ko po. Pag hindi kaya sa gabi, kung may chance sa hapon, importante yung talagang proper rest. Kasi nakita ko na kapag kumpleto tayo sa tulog, yung pagtakbo ng utak natin, maganda yung pag-process, opo. Pero pag kulang sa tulog, talaga hindi maganda. Pati yung apektado yung katawan natin. Opo. Pero pagka tama yung tulog, smooth lang. Smooth lang. Disenyo kasi ng Diyos yun sa atin para properly yung katawan natin, yung ating isipan, maging balanse, maayos. Yung pahinga, sapat na pahinga po ay napaka-importante. Alright, tayo po magsimula. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ama, samahan niyo po kami sa umagang ito. Ma-enjoy namin ang pagtalakay sa inyong salita. Makita namin yung kahalagahan ng word sa aming buhay. Mas lumalim pa kami sa Panginoong Yesus. Mas ma-appreciate namin ang patubay ng aming inang Maria sa araw-araw. Alam po namin na hindi namin kayang mabuhay ng normal sa araw-araw maliban sa inyong gabay, Banal na Espiritu. At kailangan po namin yung inyong biyaya para magtagumpay laban sa kasalanan. Kami umaasa ng inyong patuloy na pagbibigay talino, Banal na Espiritu, sa mga tatalakay sa maya-maya ng konti. At higit sa lahat, maibigay po namin sa inyo ang mataas na parangal sapagkat deserve po ninyo ang mataas na parangal. Salamat sa opportunity na kami ho'y nagising. Salamat sa inyong pagmamahal, sa inyong patuloy na pagkakalinga po sa amin. We pray this, Lord, in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Alright, di natin makasama si Apple kasi nga ho ay meron po siyang importanteng gagawin sa kanilang parokya ngayon. At probably tomorrow, Lord willing po, ay makasama natin si kapatid na Apple. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng mga kaparian natin. Maraming salamat din ho sa inyo na patuloy na umaantabay sa ating broadcast, sa inyong panandalangin, sa inyong pag-share ng ating mga videos. Maraming salamat po. I'd like to greet yung aking may bahay, si Annalyn. Magandang umaga, ma. Yung aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace. Magandang umaga. Pinabati ko rin yung aking mother na si Mama Elsie na nasa ospital pa rin po. At patuloy niyo pag-pray si Mama na Lord willing po siya po ay makaka-recover po sa kanyang sitwasyon. Si Eloisa, magandang umaga, tol. Si Fred Al, si Charo, si Nicole, si Jairus Matthew, si Buddy, si Bembem, si Picoy, magandang umaga sa inyo. Si Rox at si Esme, yung kanyang may bahay, at sa kanilang mga anak, magandang umaga. Ganon din kay Julie, kay Ron Lian, dyan sa Pangasinan, kay Buboy, saka kay Bogs, magandang umaga. Kay Ate Lydia, ganon din. Si Tio Joe, kay Ate Edna, magandang umaga po sa buong pamilya at lahat yung mga kamag-anak ko dyan sa Palawi, Calolbon, Vera, Catanduanes. Magandang umaga po. And Lord willing, by October ho ay makakasama ho tayo dyan sa inyong kapiestahan. Regards din ho sa inyong parish priest. God bless po. Gusto ko pong pasalamatan o i-acknowledge yung aking parish priest dyan po sa San Juan Nepomuceno Parish sa Sumag. Si Reverend Father Luan Torrefranca. Magandang umaga, Pads. Si Reverend Father Robert Christopher Nobles. Magandang umaga. Yung aming dalawang seminarians po na si Chris Simon Bilaong Abadilla at saka si Kent Terson Casiano. Magandang umaga sa inyo, mga kapatid. Sister Malu Albarestan
ang presidente po ng PPC at sa lahat ng mga opisyales, magandang umaga. Si Bro Bernardo Apuyon sa Finance, magandang umaga kapatid. Si Bro Mike Sarad, ang Parish Secretary po. Ganon din si Marlene Logroño, si Jubian Mare. Maraming salamat. Ganon din kay Homer Aspan. Maraming salamat Homer at sa lahat ng mga young people natin dyan sa San Juan Nepomuceno Parish Church. At sa lahat ng mga lay ministers natin, magandang umaga po mga kapatid. Bobby Tarok, magandang umaga bro. Good morning Brad Calix at sa kapwa ko sumasabaybay sa broadcast. Ganon din kay Raydan Garcia, magandang umaga sa inyo mga kapatid ha. God bless po. Salamat sa inyong pag-join sa ating broadcast. Gusto kong i-acknowledge kagabi na dumalo sa ating broadcast ang mga sumusunod. Yung mga sa tingin ko bago, opo. Yung Learn to Defend Your Catholic Faith, maraming salamat sa pag-join kagabi sa broadcast. Si Luciano Torrente, si Jimmy Oren, maraming salamat po. Salamat sa pag-join kay Bingo Banquez sa Villa Hermosa po. Mula dyan sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. Kay Ayagan Josie, salamat. Kay Joshua Paminta Gasapo. Kay Jonard Sonic. Kay Rose Viajador. Kay Marisa Buyaw. Kay Ling Marquez. Maraming salamat po. Sila po yung mga nakasama natin kagabi sa ating broadcast. Gusto ko rin i-acknowledge yung ating mga sharers. Siyempre si Bobby Tarok, yan ang mahilig mag-share ng ating videos at binibigyan pa niya ng mga insights. So, salamat Bobby ha. Philip Cesar Herrera, sabi niya, shout out sa mga taga-Sitio Kalawit, Bayambang, Pangasinan. God bless po mga kapatid. Sa inyong parish priest, maraming salamat po sa inyo, Philip Cesar Herrera. I-acknowledge ko po itong mga sharers natin. Si Yam T. Montejo, si Corazon Gagi, kay Alvin Bahan, kay Brad Ang Cortez, dyan sa Kabangkalan, kay Agaton Ray Alfante, kay Rene Boy Kalimpong, kay Darling May Peñaflor Sibonga, Marivic Cabato Largo, Ebenezer Pastor, kay Sonet Senas, kay Timbal Oni Bahian, kay Bobby Tarok, sino pa ba? Sa Puro Katoliko, Southwind Garcia Weldon, sa Lumba Cagayan de Oro, kay Joshua Paminta Gasapo, at kay Ling Marquez. Yung mga naidagdag natin ng mga sharers po ng ating videos. Maraming salamat mga kapatid. Gusto ko pong i-acknowledge yung makasamahan ko sa CFD sa Diocese ng Bacolod. Si Doc Ray Entila, ang aming National Board of Director. Siya rin po ang Vice President for External Affairs. Siya po yung tumatayong advisor ng diocesan. Kay Christian Paul Gailan, yung aming presidente, magandang umaga bro. Sa buong pamilya, kay Harvey Angke, ganun din, sa entire family. Kay Jerry Lou Quiles, ang aming secretary sa kanyang may bahay. Kay JB Akmang, aming treasurer bro, magandang umaga. Rodrigo D. Nicolas, ang aming auditor. Richard Dalogdog, yung aming PIO. Melchor Valenzuela, Sergeant at Arms. Sister Apple Balinas, at yung Natal family, maraming salamat. Doc Reynold Navarez, Bro Al Manilla, John Mark Liboon, at kay John Paul Ruby. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Kay Thea Marie Pescador, good morning. Marjorie Batayen Agtoto, salamat po. Shoutout kay Buds dyan sa Legazpi Albay, sa kanyang pare na si Father Totoy. Ganon din binabati natin si Reverend Father Darwin Gitgano ng Punto por Punto, si Bro Wendell Talibong, si John Doe, si Kenneth Alvin Bustamante, Romel Palma, at iba pang makasamahan po natin. Magandang umaga po sa inyo. Binabati ko rin po yung mga fellow students at mga fellow catechist na patuloy nag-undergo ng training dyan sa Sacred Heart Seminary sa Bacolod. Magandang umaga sa inyo mga kapatid. Kita ulit tayo sa Sabado. At yung aming mahusay na coordinator po na si Mrs. Vanessa Sabit Molieno. Magandang umaga kapatid na
Vanessa. Shout out kay Reverend Father Henry Pineda dyan sa Little Way Seminary sa Kabangkalan. Magandang umaga po. Salamat Pad sa manawa kayo ng Lord sa maghapong ito. Ganon din, shout out kay Jesus Bayoneta sa kanyang buong pamilya. Magandang umaga po. Sister Mercy ng Pauline Media at sa lahat ng mga staff, magandang umaga sa inyo mga kapatid. Shout out tayo kay Father Edito Banyo, Father Albao ng San Isidro Paris, dyan sa Banay-Banay, Davao Oriental. Mula ito kay Rene Boy Kalimpong. Shout out kay Reverend Father Greg Vega, Reverend Father Gabriel Torres, Reverend Father Eduardo Musni ng San Lorenzo Ruiz. God bless po sa inyo mga kapatid. Sa Binalbagan Servants of the Divine Mercy, good morning kay Chubby Martin and Bro Boots Uy, maganda umaga po. At sa mga elders nila na sila Bro Pams Gonzales, John English. Ang All for Jesus Life Ministry, magandang umaga po kay Bro Johnny Bigay, Willie Canseco at Joseph Benedicto. Sa PESMA Plus dyan sa Israel, magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Samahan kayo ng Panginoon Diyos sa inyong ministeryo sa online. Sa Latin Rosaries Missionaries, God bless mga kapatid sa inyo. Maraming salamat po. Alright, tuloy naman natin ito mamaya, 6:05 sa ating orasan. Tayo po ay dadako sa ating gospel for today. Pagkatapos nito, mga 6:30 po, ay pag-uusapan naman natin yung education, no? Kasi may matinding usapin ngayon sa larangan ng edukasyon na kinakailangan malaman din ho natin para may pagdasal po natin. Alright. Tayo po ay nasa Mark chapter 8. Talatang verse 11 hanggang verse 13. Dito po ay nanghingi po ang Pariseo ng sign. Sabi po dyan, some Pharisees came to Jesus and started to argue with him. Now they wanted to trap him, so they asked him to perform a miracle to show that God approved of him. But Jesus gave a deep groan and said, "Why do the people of this day ask for a miracle? No, I tell you, no such proof will be given to these people." Now he left them, got back into the boat, and started across to the other side of the lake. Mga kapatid, mapapansin nyo, ito ay karugtong doon sa chapter 8 ng Mark na binanggit ni Mark yung paano pinakain ni Jesus yung 4,000 mga tao. At nakita natin kinasangkapan ng Lord ang 7 loaves, 7 piraso, tapos ilang piraso na maliliit pa na isda. Pero nakita natin yung himala ng Panginoon at nakakain po yung 4,000 at nabusog sila. Hindi lang basta nakakain, kundi nabusog sila. At hindi lang ho yun, nakapag-ipon pa sila, yung mga disciples, ng 7 basket na tira. So mapapansin nyo doon, kitang-kita yung power na dinisplay ni Jesus sa panahon na yon. Nasaksiyan ito ng mga disciples at nasaksiyan ito ng maraming tao. Kasi imagine, 7 lang 7 laban sa 4,000. Yung 7 tinapay na yan, sabihin mo na tag-iisa lang sa tinapay, 7 tao lang kakain yan 'di ba? Tapos yung ilang piraso, hindi binanggit ko ilang piraso. Pero makita mo na the display of power, yung miracle ng Panginoon Diyos, pinakita niya primarily sa mga disciples. Pangalawa sa mga tao. Now dito mga kapatid, sa eksenang ito, ang mga Pariseo, they were asking for a miracle. Mga kapatid, nung gumawa ng himala si Jesus, nung kasama 4,000, wala sila doon. Eto mga Pariseo na to. Mga kapatid, ang mga Pariseo, bahagi sila ng religious people sa panahon ni Jesus. Now, tandaan po ninyo na
sobrang asar ni Jesus sa mga religious people. Pharisees, Sadducees, scribes. Bakit to naasar si Jesus sa mga taong simbahan? Kasi nga, mga nagpapanggap ho sila eh. Mga nagsusuot ng maskara eh. Ito yung mga tao na taong simbahan, alam nila yung scripture sa Old Testament. And yet, hindi nila kinikilala si Jesus bilang Messiah. Para sa kanila, si Jesus ay ordinaryong anak ng karpentero na andun sa mahirap na lugar, sa taga Nazareth. Wala masyadong edukasyon para sa kanila. Hindi nila namalayan na itong tinatanggihan nila ay ito pala yung ipinangako. At ito yung inihula doon sa Old Testament na binabasa-basa nila at alam na alam ng mga Pariseyo at mga Eskriba. Ang mga Eskriba or scribes ay they were the lawyers. Alam nila ang salita ng Diyos, in particular ang Old Testament. Ang mga Pariseyo, ito naman yung mga legalistic na mga taong simbahan na baga ito, kung ano sinasabi ng kautusan dapat mangyari. Pero dito, binabanggit dito ni Mark, mga kapatid, na nakipag-argumento sila kay Jesus. Ito po yung problema sa panahon ni Jesus. Dahil alam nila yung salita ng Diyos at ang tingin nila kay Jesus ay ordinaryong tao lang, nagpe-perform na ang Lord ng miracles at alam nila yon. At wala silang magawa maliban na makipag-argumento. Mga kapatid, sa ating panahon, hindi natin kailangan makipag-argumento. Kasi ano yung ginagawa ng tao kapag nakikipag-argumento? Ito ay public display ng knowledge Kasama dyan yung pamamahiya mo sa kausap mo. Buti naman sana kung argumento argumentong maganda. Na hindi mo inaatake yung personalidad ng taong kausap mo. Pero sa aking karanasan, hindi maraming tao hindi marunong gumamit ng tamang argumento. Hindi lahat Maski na yung mga taong simbahan, nagkakaroon ng problema sa bagay po na yan. They started to argue with him. Ano po yung purpose? Bakit they were asking for a sign? Because they wanted to trap him. So makikita mo rito, yung ginagawa ng mga Pariseyo, meron silang maitim na balak. Hindi po tama yung kanilang saloobin. Mali yung kanilang motibo. Ano motibo nila? Because they wanted to trap Jesus. So they asked him to perform a miracle to show that God approved of him. So mapapansin mo rito, mali na ang pasok nito mga Pariseyo na ito. Nakipag-argumento kay Jesus. Hindi lang yon ay nag-a-ask pa sila na mag-perform sa harapan nila ng miracle. Mga kapatid, alam nila na gumagawa ng miracle si Jesus. Alam nila ang problema, hindi nila tinatanggap yung pagpe-perform ng miracle. Nababalitaan na nila yan. Pero talagang sadyang matigas ang kanilang isip at puso. Mga rebelde itong mga Pariseyo na ito. They were asking to perform a miracle to show na si Jesus ay inaprubahan nga talaga ng God the Father. Mga kapatid, ito mga taong simbahan na ito, ang mga Pariseyo na ito, mga bulag po ito Nakakakita pisikal, pero bulag sa katotohanan Ano yung pinagsasabi nila dito na magpe-perform ang Lord ng miracle? Marami ng miracle ang nalaman ng mga Pariseyo. Hindi lang nila yan tinatanggap Nire-reject nila Masyadong naging personalan ng kanilang atake sa ating Panginoon Diyos. Ano ang tugon ng Panginoon Diyos dito sa kanilang kahibangan? Talatang 12, but Jesus gave a deep groan and said, now why do the people of this day ask for a miracle?
Ang sabi ng Lord, no. Kausap niya rito yung mga Pariseo. Ang sabi niya, I tell you, no such proof will be given to these people. Now, pinagbigyan ba ni Jesus yung kahilingan ng mga Pariseo na gumawa siya ng miracle? Hindi po. Hindi po. No, bakit po? Hindi ho binanggit dito eh. Ang sabi lang sa talatang 12, napabugtong hininga si Jesus eh. Napabugtong hininga po siya, deep groan. Ang sabi niya, bakit itong mga taon to humihingi ng himala? Sabi niya, wala akong ipapakitang himala. Naalala niyo yung sinabi ni Nora Honor, walang himala. Di ba? Totoo ba na walang himala? Meron po. Naghihimala pa rin ho ang Panginoon, hindi lang sa panahon niya, hindi lang doon sa Old Testament, sa panahon ni Yahweh, even sa Bagong Tipan in the person of the Lord Jesus Christ. Marami ng proofs, marami na hong evidences na mababasa tayo sa sacred scriptures, both in the Old and New Testaments, na may capacity to perform miracles, plural, miracles ang ating Panginoong Yesus. And up to this time, meron siyang capacity to do it. Kaya lang, prerogative ito ng Diyos. Ano yung mga miracles? Yung may sakit gumagaling. Prerogative ng Diyos yan. Hindi ka pwede mag-demand ng healing sa Diyos. Katulad ng ginagawa ng mga yung iba na nagdi-demand ng healing. Okay? Prerogative ng Diyos yan. Ang Diyos ay nagpapagaling pa rin sa panahon natin. Di ba may mga healing priest tayo? May mga healing priest tayo sa Katoliko. Pero hindi lahat ng pare ay may charism na ganyan. Hindi lahat. Pero selected few lang yan sa Pilipinas na well-known na mga pare. Hindi lang sila pare. May mga selected few na mga exorcist. May selected few na mga pare sa Pilipinas na pwedeng magpapagaling. Pero ang bottom line, yung healing, it belongs to God. Discretion ng Diyos yan eh. Kung gagaling tayo o hindi. What we can do bilang mga Katoliko ay ilapit sa Diyos yung ating mga kahilingan, mga kapatid. No such proof will be given to these people, ang sabi ni Jesus. So ang ginawa ng Panginoon, iniwan sila. Yan po yung tamang dapat gagawin doon sa mga tao sa ating panahon na tinatrap lang tayo sa ating pananampalataya kay Jesus. Mga taong simbahan mula sa iba't ibang sekta, mga anti-Catholics, na naghahanap pa ng sign sa atin. Ano pang sign na pwede nating ipakita? Diba? Ano pang issue yung dapat nating sagutin? Matagal naman ang sinagot yung iba't ibang issue. Sino yung founder natin? Si Jesus, maliwanag yan, pero hindi tinatanggap yan ng ibang grupo. Yung 7 sacraments, hindi yan tinatanggap. Yung role ni Mama Mary sa ating pananampalataya, tinatanggihan nila yan. Yung hierarchical natin, magsimula sa Pope, diba? Sa mga cardinals natin, archbishop, bishop, yung mga kaparian natin at yung deacons at yung laity. Nandun tayo sa pinakadulo, sa ilalim eh. Opo, may hierarchy tayo eh. Top to bottom tayo, kapatid eh. Hindi tayo independent eh. Hindi ho. Meron tayong sinusunod, may pinakapapa tayo sa taas eh. Na yung Pope natin na si Pope Francis, bagamat medyo may karamdaman po ngayon at nagpaparecover na, nagkakaroon ng therapy na ngayon sa kanya, para mabilis yung recovery ng ating Holy Father, nire-respeto po natin yon. Yung ginawa dito ni Jesus na He left them, tama lang yun. Kasi bakit niya pa entertainin itong mga Pariseo na to na wala naman tong tiwala sa kanya, hindi naman naniniwala sa kanya to, tas mag-aas pa ng miracle. Kung ako si Jesus tong panahon na yan, sabihin ko, anong miracle ang pinagsasabi nyo? Wala ba kayo nabalitaan tungkol sa ginawa ko?
Ang problema nyo, hindi kayo naniniwala sa akin na ako ay pinadala ng God the Father. Yun yung sasabihin ko sa kanila, paprangkahin ko sila. Pero dito, yun lang yung sinabi ng Panginoon eh. No, walang miracle. Tapos umalis na siya, he left them, got back into the boat, and started across to the other side of the lake. Busy kasi ang Lord sa ministry. Sa kanyang panahon sa lupa, 3 taon lang siya nag-minister kasama yung mga disciples niya. But you know what mga kapatid, sa kabila ng pag-perform ni Jesus ng miracles, sa kabila ng kanyang teaching, sa kabila ng kanyang preaching, sa kanyang healing, kakaunti lang din ho yung tao na kumilala sa kanya. Now, bakit siya nag-perform ng miracles? Sa kabila ng kakaunti lang yung mananalig sa kanya, gusto lang i-prove ni Jesus na siya talaga ay legit na ipinadala ng God the Father, na talagang sumasa kanya ang kapangyarihan ng Diyos Ama. Pero na-miss ito ng mga religious people, Pariseo, Eskriba, Saduseo. Na-miss nila ito eh. Nagbulag-bulagan sila sa ginagawa ni Jesus sa panahon na nandun pa si Jesus. At dahil po sa pagbubulag-bulagan nila, sila pa yung nagpapako kay Jesus sa krus ng Kalbaryo. Sa sobrang galit nila, pinapako nila si Jesus. Akala nila solve na problema kasi papatayin nila at pinatay nila si Jesus. Hindi nila alam, na-accomplish yung divine will ng God the Father. Na yun talaga yung pinaka-plano, kaya ho nagkaroon ng incarnation. Diyos na nagkatawang tao. Ang pinaka-highlights na si Jesus ay mamamatay for humanity. Hindi lang po siya namatay para sa iilang tao. Siya po ay namatay for humanity. Kaya ho, yung kanyang kamatayan ay mahalaga pong turo yun sa simbahang Katoliko na naniniwala po tayo dyan, mga kapatid. So, ano ngayon? Sasabihin mo, ano ngayon? Ito lang pwede natin masabi mga kapatid. Maraming tao maghahanap ng mga bagay-bagay sa iyo bilang Katoliko para i-prove probably na yung simbahan mo ay totoo. Marami silang argumentong ibabato katulad ng mga Pariseo, yung mga anti-Catholic. So anong gagawin mo mga kapatid? I-master mo yung laman ng salita ng Diyos. Magbasa ka, mag-aral po kayo. Hindi pwede sa Katoliko yung hindi nag-aaral. Dapat aral ka, kapatid, para hindi ka mapupunta sa ibang sekta. Aral ka, alam mo yung doktrina mo. Yung Catechism of the Catholic Church, importanteng alam mo. Bumili po kayo ng kopya ng Biblia. Dapat meron po kayo nito. Ito po yung pinakasimple na Biblia sa Katoliko Christian Community Bible, Catholic Pastoral Edition. Tapos dyan, meron ka nito. Meron kang Catholic Catechism of the Catholic Church. Bakit kailangan mo to? Kasi dito nakalagay yung doktrina natin. Yung pinaniniwalaan mo bilang Katoliko, nandito. So, ang kailangan mo, Bible. Pangalawa, kailangan mo ng Catechism of the Catholic Church. Hindi pwedeng ignorante ang Katoliko. Tapos na tayo dyan. Graduate ka na dapat dyan. Nag-aaral po kayo, nagbabasa po kayo, para pagtatanungin kayo ng mga anti-Catholics, may alam kayong isagot. Nakikinig kayo sa broadcast. Pumupunta kayo dun sa YouTube. Marami hong Katoliko dun ng mga pagtuturo. Ang mahalaga po ay aware kayo sa ano ba turo na simbahan. Kasi pag hindi kayo aware, paborito po kayong pagpiestahan ng mga Protestante at Evangelical Bakit kayo paboritong pagpiestahan? Wala po alam Huwag niyong asahan lang yung homily ni Father. Kasi sinasabi ni Father dyan, practical yon. Okay?
Walang malaliman doon eh. Practical yon. Paano i-apply salita ng Diyos sa buhay natin. Gusto nyo medyo malalim? Magkaroon ka nito. Basahin mo to. May grupo ka. Meron kang isang layman dyan na well-trained sa theology na mag-guide po sa inyo. Kailan may nag-guide eh? Kasi magkaroon ka nga nito, hindi mo naman alam intindihin. Paano mo ipapaliwanag to? Eh di wala rin. So importante, meron tayong grupo na nauna sa atin na magpapaliwanag. Okay? Eh tayo po nagsusumikap din mag-aral eh. Opo. Hindi po tayo humihinto mag-aral mga kapatid eh. At sana yung iba po sa inyo eh mag-ano kayong katekista. Mag-train po kayo. Kasi pag wala po tayong proper training, eh ano naman share natin doon sa mga non-Catholics na mga kaibigan nyo? Wala kayong masishare eh pagka wala tayong basic knowledge sa doktrina. Oo. Mahirap ipaglaban ng isang bagay na wala kang alam. Basic yun. Dapat may alam ka. Kaya ka tumatango sa mga protestante kasi wala tayong alam eh. Ganun kasimple. At alam nila yon pag wala tayong alam. Nung ako'y pastor pa eh, talagang captive audience yan eh. Bakit? Wala maalam eh. Tanungin mo. Sakramento, wala namang alam. Tanungin mo ba sila umatin sa misa? Hindi nila alam. Tanungin mo, na-confirm na po ba kayo? Hindi nila alam. Nagsisimba lang. Bakit mahalaga misa? Yung mga basic tanungin mo kung sino yung pari nila. Hindi nila alam kung sino yung pari nila eh. Bakit? Hindi sila nagsisimba eh. Kaya pagdating sa mga ganitong ibang grupo na yung mga ngaral sa kanila, nabibingwit silang mabilis. Bakit? Walang alam. Kaya sinasabi ni Brad Calix dito, mahalaga po na babalansi po tayo. Wag lang kayo puro negosyo. Kasi kung puro negosyo ang utak natin mga kapatid, di tayo nag-aaral ng doktrina natin. Yun, wala. Baka hindi matatapos tong first quarter na to eh, nasa ibang grupo ka na. Bakit? Wala kang walang foundation eh. Pag wala kang pundasyon bilang Katoliko, mahirapan ka. Wala kang desire mag-aral, mahirapan ka. Oo, ganun kasimpleng paliwanag dyan. Oo. Walang pundasyon. Dapat may pundasyon. Si Jesus Christ, tama yan, correct yan. Nabinyagan ka, correct. Na-confirm ka, correct. Alam mo yung Eucharist, correct. Ano yan? Vital yan? Foundation yan, mga kapatid. Eh paano kung di ka pa nako-confirm ng bishop? Eh di kulang-kulang, di ba? Ayusin mo na yan. Magsumikap ka na kasi 2025 na ngayon eh. Pag hindi ka magsusumikap na yung katatayuan mo sa Diyos, dapat nasa state of grace tayo lagi. Opo, mahalaga po yan para ma-experience mo yung breakthrough bilang Katoliko. Dapat nasa state of grace ka. Dapat hindi ka lang good Catholic, kundi godly. Pag sinabing godly Catholic ni Brad Calix, tama yung relasyon mo kay Jesus. Okay? May takot ka sa Diyos. Lumalayo ka sa kasalanan. Mahalaga sa iyo ang pamilya. Nabubuhay ka ng may kabanalan. Yan yung godly Catholic. Yan yung pinopromote natin dito sa broadcast. Hindi nominal na Katoliko na pasimba-simba lang. Mali po yun. Pasimba-simba lang, trip mo lang magsimba. Pag masaya ka, may pera ka, okay, magsisimba ka. Pag medyo malungkot ka, hindi ka magsisimba. Pag marami kang problema, hayaan mo Christian life mo. Hindi ganoon. Tapos ka na dun dapat. 2025 na ngayon. February 17 ngayon. Anong plano mo? 2028 pa? Saka magbabago? Ang tanong dyan kapatid, aabot ka ba? Aabot ka ba sa birthday mo? Aabot ka ba sa December? Di ka nga sigurado dyan eh. Eh pag humarap ka sa Diyos, ano mangyayari niyan? Kakamot ka ng ulo? Ay Lord, pasensya na kayo, hindi ko alam yung bagay ba. Sabihin sa'yo ng Lord, anong hindi mo alam? May pastor nga dyan, naging Katoliko eh. Nagsasabi sa'yo, hindi ka nakikinig eh. Binabaliwala mo lang yung pastor na yun eh, na nagkatoliko eh. O, wala tayong lusot sa Lord.
Pag tayo namatay, on the spot yan. May particular judgment kagad yan. Wala kang kawala dyan. So, anong gagawin mo? Hindi ayusin mo hanggat may chance ka pa. Ayusin mo. Kasi pag hindi ka nag-decide, ikaw din. Pag humarap ka sa Diyos na hindi ka sigurado dyan, patay tayo dyan. O kailangan medyo ayusin mo na yan, kapatid. Manatili ho kayong Katoliko, importante ho yan. Yung mga kaibigan natin Protestante at mga Evangelical, kaibigan natin yan. Hindi sila kaaway. Ang kaaway natin si Satan. Ang kaaway natin ang Freemasonry. Ang kaaway natin yung mga non-Trinitarian. Sila yung mga kaaway natin. Actually, may sinasabi nga si Jesus kung kaaway natin sila eh. Mabigat dito eh. Kailangan natin sila mahalin. At ipagdadasal natin yung mga nagpe-persecute sa atin. Yung mga non-Catholics. They are persecuting us. Araw-araw po yan sa ginawa ng Diyos. Parang bahagi na ng menu nila yan. Pag-atake dito, kabi-kabila, gamit ang social media. So anong response natin sa kanila? Magdasal tayo para sa kanila. Pangalawa, aralin mo doktrina, maging pamilyar ka sa salita ng Diyos, sa Catechism of the Catholic Church, at manindigan ka bilang Katoliko. Hindi mo kailangan lumipat sa kanila para ipakita yung tunay na pagiging Kristiyano. Don't need to do that. You stay as Catholic. Pag mag-approach sila sa'yo, sabihin mo lang sa kanila, okay na po kami rito sa grupo namin. Okay na po kami rito. Ganun lang. Wala na masyadong paliwanag pa. Pasensya na po kayo. We have our own Bible study. Andito na si Brad Calix, dating pastor, tinutulungan kami sa aming journey, and that's it. Hindi natin kailangan sila sa totoo lang. We have to concentrate on Jesus, concentrate ka ron sa salita ng Diyos, maging part ito ng lifestyle natin. At importante rito yung totoo yung Christian life, yung encounter mo kay Jesus, totoo. Alright. Kung gusto nyo kausapin, pwede tayo mag-usap mga kapatid, 0950-266-9596. Now, sa second part natin, alas 6:31 na ho. Let's talk about yung matinding issue po ngayon sa education. Matinding issue sa education. Alam naman natin kapag sinabing education, ito po ay proseso ng pag-aaral. Yung pag-acquire po natin ng knowledge, skills, at yung values. Yan po yung education generally. Ito po ay proseso. Hindi ito isang araw lang na nangyari na nagkaroon ka ng knowledge, nagkaroon ka ng skills, nagkaroon ka ng values. It takes time. Mapalad nga ho kayo kasi nag-nursery pa siguro kayo. Tama. Hindi pa kayo tinatanggap dun sa grade 1 pero ang parents nyo may mga nursery na. Ang dami ngayon. Pagdating sa education, punong-puno tayo, hitik na hitik tayo sa Pilipinas. Kaya lang ayon po sa obserbasyon ng iba, yung educational system natin tila baga failure sa isang banda. Kasi yung literacy rate na ho natin bagsak po tayo . Opo, kumpara po sa ibang bansa, ang Pilipinas, masyado tayong nahuhuli. Opo, sino po may problema dyan? Siyempre, yung pamunuan natin sa edukasyon. Kung anong klaseng mga professors meron tayo sa college, anong klaseng mga teachers meron sa DepEd, sa CHED, di ba? Sa postgraduate studies, maraming issue ngayon sa education. Maraming klase po ang education ayon sa pag-aaral. May tinatawag na formal education. Ito po yung structured learning sa mga paaralan na may sinusundang curriculum. Pangalawa, may tinatawag na non-formal education. Ito naman yung structured din to na pag-aaral pero outside ito sa paaralan.
meron namang informal education. Ito yung mga unstructured po na pag-aaral sa pamagitan ng mga daily experiences po natin, mga kapatid. At alam natin mahalaga yung education. Ako honestly, no, confession, hindi ko natapos yung kolehiyo ko. Ako po ay drop out sa college. Ang kurso ko ay Mass Communication Major in Broadcasting sa PUP Santa Mesa. But hindi ko natapos yung kurso ko. One of the reasons, panganay ako sa 7 magkakapatid at hindi kaya ni mama bilang teacher na pag-aralin kami sabay-sabay. So ang ginawa ko, sabi ko lang sa nanay ko bilang panganay, ma, paunahin nyo na sila. Okay, paunahin nyo. Bakit ganun ang attitude ko? Kasi meron akong budget ng 1 linggo eh. Nakatira kami sa Cainta tapos yung school nasa Santa Mesa pa. Okay? May budget ako ng 1 linggo tapos next week wala na akong budget. O siyempre, sino matutuwa bilang estudyante, di ba? Wala naman akong capacity na magtrabaho at the same time estudyante ako. O hindi ako ganun eh. Hindi rin ako academic na estudyante. Ako po ay lang ako eh. Anong tawag nila dyan? Yung sakto lang, hindi matalino, hindi naman din humahina. Average. So, average student ako eh. Mahalaga sa akin, pumapasok ako, nagpapakita ako sa mga professor ko. Pero medyo na-discourage ako a little bit dahil sa ganung sistema kasi nga, panganay ako dapat nakafocus sa akin eh. Alam mo yon? Kaya lang yung tatay ko, wala ding pagdating sa education eh. So, ang nagpupush lang sa amin noon, yung aking mother. Sabi ko sa mother ko, ma, sila na lang muna paunahin nyo. So, yung mga kapatid ko yung nakapag-aral, no? Nakapagtapos. Tapos, na-left behind ako. Siyempre, Kristiyano na tayo noon. Bagamat tayo ay evangelical po noon. Sabi sa akin nung aking pastor anong plano? O sige, ganito, habang nag-aantay ka sa kalooban ng Diyos, bakit hindi ka mag-aral sa Bible School? So, sa madaling salita, sa sa kwento, doon tayo nakagraduate sa Bible School. Okay? At the rest is history. No? So, I've been to different theological schools sa Manila and even dito sa Bacolod. So, yun po yung nangyari. So, I value education. Ako tatanungin niyo ako, bro, Calix, kung may time ka pang mag-aral, tatapusin mo yung kurso mo? Yes. I'm 54 now. Okay, siguro tatawanan lang ako ng mga klase kong bata-bata sa akin. Pero given a chance, hanggat kaya ko pa, okay, hindi ako pwede mag-compete sa mga batang estudyante. For sure. Pero given a chance, kung tatapusin ko yung kolehiyo ko, yes, gusto ko. Bago man lang magpantay pa ako, gusto ko matapos yon. Oo. Kung makapagmamasteral pa ako, mas maganda, di ba? Given a chance. Pero mga kapatid, itong education na ito ay napaka-importante. Nabalitaan niyo po ba yung issue merong comprehensive parang sexuality something na pinag-uusapan. Nabanggit ko na to nung mga nakalipas po sa inyo eh. Kasi parang gusto nilang ipalabas dito na as early pa, sa elementary pa lang, ituturo na yung sexuality sa mga bata at may mga provision doon na binibigay na questionable. Para bang kung iintindihin mo sa simpleng pagkaunawa, ay bibigyan mo ng kalayaan yung mga estudyante na express nila yung kanilang pangangailangan sa sexual. Kaya nga ho ang mga mahuhusay na mga tao ay meron po silang planong magkaroon ng forum etong March 4 kung di ako nagkakamali. Hinahanap ko ho eh. Na pag-uusapan ho. Kasi mabigat ho yun pag yun po ay ipinatupad na sa mga paaralan. Mabigat po yun kasi
For one, aalma tayo doon kasi parang hindi yun ang hindi yun yung tamang pamamaraan na ituturo yun ng mga guro sa paaralan. I think may proper venue for that Tsaka pag tinuturo nga natin yung sexuality, di ba? Dapat magiging maingat po tayo Bagamat sabihin na natin, advanced na yung mga bata ngayon kasi yung mga bata dahil sa website, di ba? May sariling computer, laptop sa bahay. Actually, nauna na sila dun sa pinaka-hands-on Nandun na sila nagpupunta sa totoo lang At tayo mga magulang, napapabayaan natin yung ating responsibility sa ating mga anak na turuan, yung to educate yung mga children natin as early, pagbata pa sila. Yun ang na-miss natin. Kaya pag medyo may kabataan na po kayo, katulad ko ngayon, ay kabataan po namin. Yung panganay ko, 16 na taon po May 15 years old po ako Ang hirap mag-cope up pag hindi mo naalalayan doon sa elementary days. Yung mga anak natin. Ang hirap Parang ka na baga sa basketball, last 2 minutes ka na lang, ganon. Wala ka na masyadong impact sa mga bata Unlike doon sa mga parents na natutukan, nursery pa lang, nahatid-hatid niya yung anak niya kasi full-time mom may ganun Naaalala yan hanggang elementary, high school, senior high, tertiary. Pag may alalay ng magulang, maganda pero hindi naman lahat ng pagkakataon na kumpleto ka sa alalay sa mga anak mo, sakto yung gagawin ng mga anak natin. Hindi Hindi guarantee yun. Pero at least, nagawa natin yung dapat nating gawin. Kasi papasok yun doon yung free will ng mga bata lalo na mas nakakatakot yung mga OFWs natin na malayo sila doon sa mga anak nila ang nagbabantay. Si lola, tiyo, ang kanilang tiya, mga auntie, mga titos. Iba pa rin yung hands-on tayong parents sa mga anak natin di ba? So, minsan pag-uusapan po natin yan, mag-i-invite tayo rito. Hindi ako expert on that, sinabi ko lang po sa inyo. Mag-i-invite tayo ng isang may authority to that to speak para at least ipaliwanag sa atin. Ano ba yung implication nato? Pag naituro na ito, pag gagawin na itong ano ba implikasyon na to sa mga estudyante? Doon ako natatakot sa implikasyon nito kapag ito ay naaprubahan po ito, mga kapatid. Kaya magkakaroon yan ng forum, March 4, mga taga-Ateneo, mga abogado, iba't ibang kinatawa ng social work. Pag-uusapan po yan. Na gusto kong bigyan pansin ngayon sa ilang minuto nating natitira. Meron pong panukala ang DepEd na ang bawat public school na magkaroon po ng kanya-kanyang principal next year. Yan ang plano ng DepEd, mga kapatid, na ang bawat paaralan ay magkaroon ng sariling principal, mga kapatid. Opo. Yan po yung plano ng ating Education Secretary, Sani Angara. Ito yung kanyang naisip na mabilis na paraan para ma-solve ang problema sa public schools. Now, ayon po rin sa report ng Second Congregational Commission on Education o EDCOM 2 na nirelease noong Enero, ipinapakita po rin sa datos na meron tayong 45,000 mahigit na public schools sa Pilipinas. 45,199 to be exact. Imaginein mo yan, ganyang karami ang public school sa Pilipinas. Pero 24,916 o 55% nung kabuuan do not have principals. Imaginein mo yan, 24,000
960 na mga public schools, walang mga principal. Anong plano sa DepEd? Tinatarget ho nila na 1:1 ratio. So sa madaling salita, mangangailangan ng 24,916 na mga principals nationwide. Imaginin mo, walang principal ang maraming paaralan. Ano sabi ni Sani Angara ho? Ang sabi niya, ang mga principal po, ito po yung mga brains ng paaralan. Sabi niya, this pressing issue is an eye-opener, sabi ni Sani Angara. Now, so many of our schools operate without brains. Tumatakbo yung paaralan, walang utak. Bakit? Para sa kanya kasi ang utak ay yung mga principal ho. Yun po yung kanya sinabi noong February 11 sa isang press release statement. Mga kapatid, para sa inyo, importante ba magkaroon tayo ng additional principal doon sa 24,000 na mga schools under ng DepEd? Mahalaga ba na may principal? Hindi ba pwede tumakbo ang paaralan na walang principal, mga kapatid? Anong titignan din natin dyan? Yung qualifications ng mga magiging principal. Kasi medyo mabigat kasi yan, mataas na posisyon po yan eh. At kung ang mga malalagay po dyan ay mga hindi masyadong aral, hindi academic, may problema tayo dyan. Hindi naman pwedeng average ka lang eh, nakatulad ni Brad Calix eh, napupwesto ka dyan sa ganyang pwesto. Hindi pwede. Dapat ika nga, lamang. Mas maganda kung may doctorate ka, di ba? Hindi lang masteral. May doctorate ka kung ikaw ay principal, kasi principal yan eh. Di ba? Principal kasi yan eh. Meron kang marami kang kakayahan. Kaya ipagdasal natin ito ha. Hindi ito biro, etong 24,000 na to na walang mga principal. Nakakatakot yan sa isang banda kasi walang leader dyan. Mahirap yan. Oho. Mahirap nga naman talaga tumakbo ang paaralan na walang principal. Nakakabigla, no? Ba, ganun? Anto, matagal na ba itong nangyari ito? Ba't ngayon lang ito sinabi? Parang ganun. Ano itsura niya? Ano itsura ng mga estudyante na nag-graduate, no? Na walang principal, ano? Anong klaseng, anong shape ng utak meron yung mga nag-graduate nung walang guidance ng principal? Di ko alam. Basta ipagdasal po natin to mga kapatid. Alas 6:46 po sa aking orasan dito. Opo. Ipagdasal ho natin ito mga kapatid. Hindi ho biro tong problema natin sa bansa natin. Pasalamat lang tayo kasi yung ating bagong Education Secretary kay Sani Angara, may mga ganyang plano. At least nakita niya ang tunay na kalalagayan ng Pilipinas pagdating sa edukasyon. Again mga kapatid, yung educational system sa bansa natin hindi ganun katindi kumpara sa ibang Asian countries. Masyado tayong hindi pa ganun hindi pa ganun katindi. Bagamat marami nagsusumikap, especially sa kolehiyo, pero ang tingin ng ibang mga eksperto, pag ina-analyze nila educational system natin, mukhang may problema pa tayo. Hindi pa ganoon. Hindi pa tayo makakumpit, mga kapatid, sa ibang mga bansa. Pero ang ibig ba sabihin niyan, titigil tayo? Hindi ho. Magdasal tayo bilang Katoliko na yung mga nakapwesto, talaga seryosohin nila to. Yung educational secretary natin, education secretary, talagang seryosohin niya to. At mga susunod pa sa kanya na tutukan talaga to. Anong gagawin para ma-improve, di ba? Ganoon naman tayo eh. Hindi ito sisihan. Hindi sagot yung sisihan eh. Hindi sagot eh. Magdasal tayo, encourage natin sila, mag-cheer tayo sa mga teachers natin. So ano pwede natin bilang Katoliko? Sabihin nyo sa mga anak nyo,
i-acknowledge sila yung effort ng teacher. Opo, kasi pag walang teacher saan ba nagsimula itong mga principal na to, di ba? Naging mga teacher naman din sila sa isang banda bago sila umakyat dyan sa pwesto na yan. Mahirap ang trabaho po nila, di ba? Kaya magdasal tayo, kailangan natin ng mga principal na mahuhusay ha. Tsaka may takot sa Diyos na principal ha. Hindi lang academic, yung punong-puno to ng utak niya ng mga magagandang bagay sa education. Kundi dapat yung mga principal natin may takot sa Diyos. Kasi kung walang takot sa Diyos yan, kukurap din yan di ba? Wala rin pakialam yan sa educational system ng bansa natin. Kawawa mga estudyante pagka ganun. Kaya magdasal tayo ng mga principal may takot sa Diyos ha. Opo, importante po yan. Alright, bago tayo magdasal, I'd like to acknowledge yung mga overseas natin, ng mga nagdadasal sa atin. Sosimo Inojo dyan sa Ireland, maraming salamat po. Si Angel Amoma dyan sa Japan, Alex Dugang sa Columbus, sa Ohio, USA, si Elenita Billete dyan sa Greece, kay Rosa Tadeo dyan sa Hong Kong, salamat po. Roberto Galang sa Rome, Italy, kay Ta Arnel Jawad Sigosyo dyan sa Malaysia, kay Usting Fabon Rubines Umpad sa Silici, Italy, kay Romel Parado sa Perugia, Italy, salamat po. Kay Arturo Pagarpatan dyan sa Ghana, Africa, kay Rego Perocho dyan sa Kuwait, Alan Janeta dyan sa Hungary, James Walter Hibanada Tapik sa Canada, kay Enteng Narem dyan sa Libya, Eric Cordero sa Singapore, Ariel Berge sa Canada, at kay Nathan Rose Iligan dyan sa Kingdom of Saudi Arabia. Maraming salamat po. Announcement mga kapatid, ang Association of Pastors Converted to Roman Catholic Church in the Philippines Incorporated ay magdiriwang ng kanila ika-10 taon sa panguna ni Bro Noe Dora, yung bumisita sa akin dito sa Bacolod. Magkakaroon po ng Thanksgiving Mass for the Gift of Salvation. Yan po ay gagawin sa March 4 doon sa Pastors Formation House sa Lumbia, Cagayan de Oro City. 12:00 ng tanghali. Gusto ko lang i-shoutout si Archbishop Julius Tonel, Didi, ang spiritual advisor po ng Association of Pastors Converted to Roman Catholic Church in the Philippines. Si Brad Calixto ay bahagi ng grupo na ito. Hindi man tayo makakapunta dyan sa March 4 and Lord willing, next year po ay makakapasyal po tayo dahil po sa sitwasyon ng aking may bahay. Gusto ko sanang pumunta kaya lang I was advised na wag na muna dahil sa sitwasyon ng aking may bahay. Marami pa naman pagkakataon na makakapasyal ako dyan sa Cagayan de Oro City. Probably next year mga kapatid. So ipagdasal natin ang 10th year anniversary po ng Association of Pastors Converted to Roman Catholic Church in the Philippines, March 4. Sa panguna po ni Bro Noe Dora, ang tumatayong ministry head ng nabanggit na grupo. Patuloy po kayo makinig sa mga taga-Negros, ang Catholic Faith Defenders na kung saan kabahagi rin si Brad Calix, ay meron po tayong opportunity na makapag-broadcast dyan sa DYAF. Sabado po ang schedule, Historia Sagrada, 8:00 ng umaga hanggang 9:00. Pagka Sunday po ang Liwan nga Dalan, 1:00 ng hapon hanggang 2:00. Katoliko ako, DYAF ang radyo ko. Suportahan po natin yan mga kapatid. Suportahan po ninyo ang Catholic Faith Defenders dito sa Bacolod. Punta po kayo doon sa Catholic sa Facebook page, i-type ninyo ang Catholic Merchandise. Makakatulong ito sa amin sa pagpunta ho namin sa iba't ibang lugar sa Negros para po alalayan ang iba't ibang mga parokya na bumuo ng Catholic Faith Defender po. So punta po kayo doon sa Facebook page namin sa Catholic Merchandise at marami doon kayong makikita na mga items na pwede nyong mabili. Yung proceeds po niyan ay mapupunta sa logistics po namin. Opo. Maaari kayong tumawag 099285500205 para po sa ilang sa ilang mga detalye. Mga kapatid, gusto ko lang pong i-reiterate sa inyo yung schedule natin sa broadcast.
From Monday to Friday po, pag umaga 6:00 hanggang 7:00, 6 to 6:30 po ay meron tayong gospel reflections, at yung 6:30 to 7 ay meron tayong pinag-uusapan importante sa ating buhay. Opo, pag Monday po ay tungkol sa education. Pagka Tuesday, patungkol naman ito sa ating pangkalusugan. Pagka Wednesday, pinag-uusapan natin yung kapayapaan. So, we'll try to invite mga kapulisan to talk about yung mga ginagawa nilang campaign sa ating mga lugar. Sa gabi po ay pinag-usapan natin na experiencing breakthrough. 8:00 ng gabi po yan hanggang 9:00. So Monday to Friday po yan, no? Pagka Sabado naman ay tuloy pa rin yung ating daily reflections, gospel reflections sa umaga. Pero pag 6:30 hanggang 7:00 po, pag umaga ay usapang OFWs tayo. Opo. Sa gabi, ganun din ho. Sa gabi naman, ng Sabado, ay iba naman po yung twist natin, no? So, kinakanta ni Brad Calix ang isang kanta, tas pinag-uusapan yung lyrics nito, at tinitignan natin ito sa salita ng Diyos, no? Kasi naniniwala tayo ang musika ay importanteng bahagi ng mga Katoliko ito. Ang musika, mahilig tayo sa karaoke, mahilig tayo kumanta. Ang musika, ito ay isang ekspresyon ng pagsamba sa Diyos. Of course, importante rito yung laman, yung lyrics. Opo, yun ang ating punteriya dito. At sa mga selected lang naman ito ng mga kanta. At inuugnay natin to sa salita ng Diyos at kumukuha tayo ng ilang mga general principles dito. Pag Sunday ho ay ganoon pa rin, may gospel reflection tayo ng 5:00 hanggang 5:30. Pagdating naman ng 5:30 to 6 ay pinag-uusapan natin yung usapang simbahan. Ano yung mga issues sa loob ng simbahang Katoliko na dapat nating i-address? Pag-usapan lang maski konti. Importante po yon. At sa gabi ho, ilulunsad natin to sa gabi. Pagdating ng March ay magkakaroon po tayo, pag-usapan natin yung buhay katekista. Okay? Si Brad Calixo ay nag-undergo tayo ng pagsasanay bilang katekista dito po sa Sacred Heart Seminary sa Bacolod. At yun po yung isa sa mga trabaho ng katekista, ipaalam ano ba ito? Ano ba yung responsibilities na nakakabit dito sa pagiging katekista? Ha? O ikaw kapatid, meron ka bang passion na magturo? Ang katekista kasi pambata lang, no? Parang ganun yung konsepto pero hindi po Para sa akin, hindi ang pagiging katekista, hindi lang yan pambata sa pagtuturo sa bata, kundi sa mga young people, even sa mga young professionals, di ba? Sa mga parents, to dapat nagde-level up, hindi lang pambata ito kasi paano naman yung mga kabataan po natin? Mahalaga po yan. Mga kapatid, supportahan niyo po yung ating YouTube channel, ang State of Grace TV. Nandun po nakalagay yung ating mga daily reflections. I-share po natin sa mga kaibigan po natin. Mga kapatid, announcement pa, nagdadasal po tayo na 1 hektarya sa Bacolod para humagamit sa ministry. Magpapatayo po tayo ng chapel at magkakaroon tayo ng livelihood para doon sa mga magiging kabahagi ng ating simbahan in the near future ay meron tayong lugar para i-gather po sila. And then I'll invite yung mga kaparian natin sa Diocese ng Bacolod para magkaroon ng misa. At trabaho ko bilang layman ay to preach the gospel. At doon sa mga non-Catholics na magiging bahagi po nito ay gagather ho natin, tuturuan natin sila ng mga pagdating do sa mga doktrina, but basically pagmisa ay pareho ang gagawa nito, mga kapatid. So marami tayong plano dyan, and we are praying for 1 hectare sa Bacolod, probably dyan sa Murcia. Pagdasal ho natin na bigyan tayo ng Lord 1 hektarya para makapagtayo tayong dahan-dahan dyan ng kapilya, at yung titirhan ko ng aking pamilya, kasi tayo po magmamanage yan at magpapatayo tayo na iba pa dyan.
At yung kalahati siguro niyan ay gagawin natin doon para sa ating livelihood, para masustain yung pangangailangan po natin, ha? Pagdasal nyo ho yan, malaki pong effort yung gagawin natin dyan at naniniwala ko kung kalooban ng Diyos yan, ibibigay niya yan bago tayo magsimula ng ating first year anniversary sa December 3, etong 2025. Yan po yung first year anniversary ni Brad Calix sa ministry at sa pagiging Katoliko po natin. Opo. So sana bigay ng Lord yan. Itong taon na ito, probably second quarter, ibigay ng Lord na 1 hektarya. Hindi natin alam, pero we're just praying that God will do something dito sa ating plano. Sige, gusto ko lang acknowledge yung iba nating kasama rito sa broadcast bago tayo manalangin. Pipito Barbon, maraming salamat bro sa pag-join. God bless sa pamilya. Si Rosa Tadeo, maraming salamat sa Hong Kong. Okay. Sabi niya, mabuti na lang, Brad Calix, nakita na ngayon na ganyan ang sitwasyon at salamat sa Diyos at may mga tao pa rin na may malasakit. Salamat po. Rosa Tadeo, dyan sa Hong Kong, salamat. Kay Corazon Gagi, good morning po bro, have a nice day everyone, sabi ni Ate Corazon. Si Jermeline Honasan Balahadya dyan sa San Pedro, Laguna, maraming salamat kapatid for joining. Si Bobby Taruk, maraming salamat bro. Sabi ni Bobby, naway maturuan at magabayan ng mga magulang ang kanilang mga anak at ganun din po ang mga guro bilang pangalawang magulang na maghuhubog at magbibigay kasanayan upang maging isang mabuting mamamayan. Tama yan, Bobby. Oo. Sino pa yun nandito? Si Ray Agaton, salamat. Sabi niya, Panginoon, nakakaranas kami ng pagdududa at di paniniwala ng iba sa aming mga sinasabi. Dahil dito nadarama na kami ng pagkadismaya, subalit wala kami magawa upang sila ay maniwala. Marami pa siyang binanggit. Ray Agaton, salamat bro. Si Jason Yong, sabi ni Jason, Sir, kasamahan ko po sa trabaho SDA, hindi po siya tumitira sa atin dahil kung araw-araw natin kasama sila, malalaman natin tunay nila pagkatao. May time pa mas malala pa ginagawa nila kaysa sa atin. Okay. Salamat Jason Yong sa pagsama kay Eunice Socorro. Maraming salamat kapatid na Eunice Socorro. Kay Michael Acohedo, salamat po. Salamat sa pag-join sa ating broadcast. Kay Jimmy Oren, maraming salamat. Kay Carl Gabriel, Jimmy Oren, maraming salamat. Philip Cesar Herrera, bro, salamat sa pag-join. Sino pa ba? May nakita ako na rito kanina. Si Kuya Kaloy, Carlos Nobesteros, nandito. Maraming salamat Kuya Kaloy. Sana po okay na po yung inyong mga nararamdaman sa pangkalusugan. Praying for your kuya sa iyong ginagawa sa mga estudyante. Naniniwala po ko dyan sa ginagawa nyo at kasama nyo ko dyan sa inyong passion sa mga estudyante. Salamat po. Kay Pastor Ener Palasol Gamolo, maraming salamat Pastor for joining sa ating broadcast. Kay Ate Emilia Importado, ate, magandang umaga po. Salamat for joining sa ating broadcast. Sino pa ba? Minamiss pa ako dito. Alright, maraming salamat mga kapatid. Tayo po'y mananalangin. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Ama, salamat po sa umagang ito. Masaya kami na pinag-usapan kanina ang inyong salita. Tulungan nyo kami na kumapit sa Panginoong Hesus sa mga panahong ito. Huwag kami umasa sa aming diskarte. Mahalaga bilang Katoliko ay ma-realize namin na hindi kami pwedeng makagalaw ng normal sa maghapon maliban sa galaw ng Banal na Espiritu. At mahalaga po na maintindihan namin ang kalooban nyo.
Lord, I'd like to pray for our Pope Francis sa kanyang sitwasyon. He was diagnosed na meron siyang bronchitis. Nagte-therapy po siya ngayon dyan sa Vatican. Nagdadasal kami ng speedy recovery para sa kanya. Marami pa siyang pwedeng gawin at nagpapasyal po siya sa iba't ibang lugar. Pag-pray namin ang kanyang concern sa pangkalusugan ngayon. Pagpalayo rin po ang mga cardinal dyan sa Vatican, sa Roma. Patuloy silang magawa nila yung dapat nilang gawin para ma-preserve ang katotohanan, ma-preserve ang pagkakaisa. Pag-pray namin lahat ng mga archbishop, bishops, lahat ng kaparian, lalo na sa Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng talino at gabay, ma-discern nilang kalooban ng Diyos. Pag-pray po namin ang mga pari namin dito sa Pilipinas na patuloy magkaroon ng tamang concern sa mga parishioners. Mas mahalin pa nila ang mga tupa ng Diyos. Alam ko iba't iba yung personalities, pero hindi na masyado importante yun. Ang mahalaga, makikita namin na seryoso sila sa kanilang ginagawa na para i-lead ang flock. At lalo tigit ang mga layman, ang grupo ng mga laiko sa Pilipinas na makapag-assist kami sa mga pare sa iba't ibang pamamaraan. At yung iba't ibang ministries po sa Catholic Church nationwide ay tulungan nyo kami. Pinagdadasal po namin ang pagkakaisa, hindi po ang kompetisyon. Ang mahalaga rito, magawa namin yung kalooban ng Diyos sa bawat ministry kung saan kami involved. Tulungan niyo po ang aming bansa, ang aming presidente sa kanyang pangunguna, sa kanyang leadership. Sa eleksyon sa Mayo, pag-pray po namin ang inyong gabay. Sana ho, less ang patayan, less ang mangyayaring di maganda. Kasi lagi na lang yun, basta may eleksyon, especially sa part ng Mindanao ay napakagulo. Cotabato at ang iba pang lugar. Mga hotspots. Pero pinagdadasal po namin, sana mabawasan tong krimen na ginagawa ho. Na campaign period ngayon ay may mga hindi magandang nangyayari na karanasan ng mga nagkakampanya. Padalangin namin na maging wise kami sa mga iboboto namin ito sa Mayo. Lord, praying po kami sa kalusugan ng bawat isa na kasama namin sa broadcast today. Sa mga pinagdadaanan namin sa finances, emotional, pagdating sa trabaho, relationship, yung aming spiritual life na magpatuloy kami sa Lord, maging seryoso kami lalo sa taon na ito. Mag-focus kami sa relasyon sa Panginoon Diyos. Paano namin patatatagin ang pamilya na kasama si Jesus? Importante ho yun. And we are asking you, Mama Mary, to intercede for us. Pinagdadasal po namin na samahan nyo kami sa mga pinagdadaanan namin sa buhay na ito. At tulungan nyo kami sa maghapong ito ma-enjoy ang aming Christian life sa kabila ng iba't ibang klaseng mga pagsubok. At higit sa lahat, matutunan namin na magpasalamat sa Diyos sa maghapong gagawin nyo na naman sa amin. Lord, maraming salamat po. We pray also for additional principles na may takot sa Diyos. Sana ho maging maingat din sa basta-basta paglalagay ng mga principal na wala namang, hindi naman talaga qualified, mahirap yon. Maging maingat ang DepEd, ang pamunuan, si Secretary Sani Angara sa bagay nito. Basta praying kami do sa 26,000 plus na mga public schools na walang mga principals na magkaroon ito para tatakbo na maayos ang bawat paaralan under ng DepEd. Lord, maraming salamat po. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Gusto ko lang i-greet yung aking anak na si Josiah Sam Calixto sa kanyang birthday sa araw na ito. Anak, happy birthday, special. Ang araw na ito para sa iyo. Salamat sa Panginoon sapagkat ikaw ay nagpapatuloy sa Lord, sa inyong church, sa inyong may bahay, at sa aking apo na si Zoe. God bless, anak. At kung meron tayong time mamaya ay sana makapag-usap tayo. Busy rin ho kasi itong anak ko eh.
work from home ito sa call center po. So, please remember po si Josiah Sam, yung aking anak sa first marriage na namatay yung aking unang may bahay. May sariling pamilya na rin po ito. So, maraming salamat anak. Happy birthday mula sa iyong papa. Oo. At sana makapag-usap tayo mamaya anak. Maraming salamat. Probably, may mga kaibigan kayo kamag-anak na birthday today. Pakisabi na lang, sabi ni Brad Calix, happy birthday po sa inyo mga kapatid. At doon sa mga couples natin na probably itong araw na ito na February 17 ay you are celebrating yung wedding anniversary na I'd like to say a blessed wedding anniversary po sa inyo mga kapatid. Maraming salamat po. Mamayang gabi kita-kits tayo sa ganap na 8:00 para po sa ating regular na pinag-usapan na experiencing breakthrough. Kung nais yung kausapin si Brad Calix, ako po ay may oras sa inyo. Huwag lang po 10:00 ng gabi ha. 0950-266-9596 para sa ilang mga katanungan patungkol sa katuruan ng Simbahang Katolika. At open din tayo sa ilang mga counseling sessions at kung may mga pinagdadaanan po kayong personal ay maaari po tayo makapag-usap, maipanalangin po kayo at ma-guide po kayo sa inyong mga future decisions. Sa ngalan po ng aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro at sa aking mga anak na si James Philip at Alana Grace. Ako naman si Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory, mga kapatid. Pastor Noe Dora, ingat po kayo sa inyong biyahe po ngayon kung saan man kayo papunta. Samahan nawa kayo ng Panginoon Diyos. At sa aking parish priest na si Reverend Father Luan Torrefranca dyan sa San Juan Nepomuceno dito sa Sumag. Magandang umaga, Pads. To God be the glory, ingat po kayo. Pakishare po yung ating video mga kapatid. And bye for now.